So mga kapatid, welcome sa ating Morning Revival Preview. At ang schedule natin ngayon ay Week 8, Day 3. Amen. So magbabasa na ako ng mga Bible verses natin. Matthew 6:32. For all these things the Gentiles are anxiously seeking, for your heavenly Father knows that you need all these things. Amen. So 34. Therefore, do not be anxious for tomorrow will be anxious for itself. Sufficient for the day is its own evil. Amen. So, sabi sa unang verse, for all these things, lahat ng mga bagay na ito. Ano ba itong mga bagay na ito? Ito ay tumutukoy sa mga pangangailangan ng tao, physically, materially, lahat ng mga bagay na ito. Tapos sinasabi niya, lahat ng mga bagay na ito ay buong kabalisahan na hinahanap ng mga hentil. Hindi lang nila hinahanap, buong kabalisahan. Ibig sabihin, nilalarawan sa atin dito yung sitwasyon ng mundo ngayon. Naghahanap sila, ang ibig sabihin, sila ay nagpapagkal na may kasamang kabalisahan. So yun ang hindi maganda. Hindi naman masamang magpagal. Pero magpagal ng may kabalisahan, hindi maganda. Yan yung sinasabi ng Panginoon, dapat wala tayong kabalisahan. Ngayon tayong mga kingdom people, mga tao ng kaharian, pwede naman tayong maghanap buhay. O ang mga estudyante, mag-aral. Pwede natin gawin lahat yan. Yan ay duty natin. Katungkulan nating magtrabaho, mag-aral, at pwede ko sabihin, pati magnegosyo, pwede naman. Pero wag nating gawin ang mga bagay na yan ng may kabalisahan. Yun ang masama, kabalisahan. Kaya ang Panginoon, malinaw na sinabi niya, dapat wala tayong kabalisahan. At ang kabalisahan ay bahagi ng pantaong buhay. Kaya kung nabubuhay ka sa iyong pantaong buhay, natural na buhay, pansarili at namubuhay sa kaluluwa, sigurado puno yan ng kabalisahan. Kaya pinakita sa atin, meron lang buhay, yan ay ang makalangit na buhay, at ang kalikasan ng buhay na ito na walang kabalisahan. Diyan tayo mabuhay. Amen. So the 34, therefore do not be anxious for tomorrow will be anxious for itself. Huwag tayo maging balisa sa kinabukasan. Sapagkat ang kinabukasan ay mababalisa sa kanyang sarili. Kaya ang mga araw ay masama. Ibig sabihin, puno ng kabalisahan. Kaya may verse sinasabi, redeem the time for the days are evil. Ang mga araw ay masama dahil ang bawat araw ay puno ng kabalisahan. Magbabasa na ako. To live on this earth for God, you must finish your education. But as you are studying and completing your education, you must be different from the worldly people. The worldly ones study for the sake of their anxiety. You should not study for anxiety, but to fulfill your duty. If you do not see this point, this portion will simply be a legal matter to you. So, ang linaw na sinabi sa atin. Gawin natin ang ating mga katungkulan. Mga estudyante, mag-aral. Ang mga tapos ng mag-aral, magtrabaho. Katungkulan natin yan. Yan ay ordination ng Diyos. Na ang tao ay mag-aral, maghanap buhay, magnegosyo, magsikap, magpagal. So, yan ay mga duty natin bilang mga tao. So, ibig sabihin, hindi naman masama lahat yan. Okay lang yan. Pero ang masama, ginagawa mo yung iyong duty ng merong kabalisahan. Yan ang masama. Kaya paulit-ulit tayo, walang kabalisahan. Amen. After a number of years,
Many of our young people will have college degrees. Wow. I believe that under the Lord's sovereign blessing, many riches will come in. Ayan. Nakatapos na kayo ng mag-aral, magtatrabaho kayo, at magdadala kayo ng pera. Kikita kayo ng pera. So, ganyan ang mangyayari. Yan ang common na buhay ng tao. Amen. At that time, you will need to remember that you have gone to school not for anxiety, but to do your duty. O ito, pag dumating na ang araw na kayo mga kabataan natapos na ng pag-aaral, nagtrabaho na kayo, kumikita na kayo, kailangan dumating ang araw na matanto nyo na ginagawa nyo lang ang inyong mga katungkulan dapat ng walang kabalisahan. Nag-aral ng walang kabalisahan, nagtrabaho ng walang kabalisahan, nagpapatuloy, masikap, gumagawa, kumikita ng pera ng walang kabalisahan. So yan ang normal na buhay ng mga tao sa kaharian. Kung titignan ninyo, parang panlabasa, parang tayong nasa kaharian, ay katulad din ng mga tao sa sanlibutan. Nag-aaral sila. Nag-aral din tayo. Nagtatrabaho sila. Nagtatrabaho din tayo. Kumikita sila ng salapi. Kumikita rin tayo. Sa unang tingin, pareho. Pero may malaking pagkakaiba. Dapat hindi tayo katulad ng mga nasa sanlibutan na habang ginagawa ang kanilang tungkulin, punong-puno ng kabalisahan. Tayo, gumagawa, nagsisikap, nagtatrabaho, nag-aral, walang kabalisahan. So, iba ang tao sa kaharian, iba ang tao sa sanlibutan. Pero, turuan mo man sila. Dapat sabihin mo sa kanila, dapat magkatulad tayo. Kayong mga nasa sanlibutan, kayong mga hintil, huwag din kayo mabalisa. Hindi nila kakayanin. Kasi wala silang buhay na makalangit at kalikasan. Pero tayo, sinabihan tayo, dapat wala. Wala kayong kabalisahan. Then na-realize natin, hindi natin kaya ito sa ating natural na buhay. Pwede lang mangyari na wala tayong kabalisahan kung tayo ay nabubuhay sa makalangit na buhay at kalikasan. So ngayon, naiintindihan na natin ito. Diba? So hindi lang siya utos, no? Kundi isang pag-uudyok na mabuhay ka, huwag sa pantaong buhay mo, kundi sa dibinong buhay, dibinong kalikasan na naktamo natin nung tayo ay naisilang na muli. Kaya yan yung constitution ng kaharian, saaligan ng kaharian, na kung saan meron tayong mataas na kahilingan, pero meron din tayong mataas na buhay na kayang tugunan ang mga kahilingan na ito. Amen. Amen. Your duty is to give, to store up treasures in heaven. Learn to give and store up treasures in heaven. Transfer your treasures from the earth to the heavens. In this way, you will not be a millionaire on earth, but a millionaire in the heavens. Be a good giver according to the life and nature of your Heavenly Father. This is the meaning of this portion of the word. Amen. 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 Okay, so tuloy natin to. So sabi dito, yung iba sa inyo, magiging millionaire. Oo, yung mga kabataan ngayon, magaling magtrabaho. Nakita ko, yung iba work on home lang, daan-daan libo ang sweldo. Pagkaraan ng ilang panahon, millionaire na sila. Napakabilis ng pera. At yan ang mangyayari. Pero eto, kapag ikaw ay millionaire na, dapat ikaw ay hindi millionaire sa lupa, kundi millionaire sa iyong pangkalangitang account. Yan ang sinasabi rito. At
Magagawa mo lang ito, hindi sa pantaong buhay. Kasi sa pantaong buhay, meron kang kabalisahan eh. Hindi ka makakapagbigay dyan. Kapag nabubuhay ka sa pantaong buhay, hindi ka makapagbigay. Sabi, tago ko na lang ito. Hindi ko ito parang kayang i-offer. Tago ko to. Baka biglang nangailangan ako, meron akong pera. Tago ko to. So, hindi mo kaya. Kaya, ang lakas ng buhay na makalangit, unang-una, kaya niya na mabuhay, gawin ang ating mga katungkulan ng walang kabalisahan. Kaya niya na magbigay tayo sa ating heavenly account ng walang kabalisahan. Kaya maging ang pagbibigay, hindi yan gawain, hindi kaya yan ng ating pantaong buhay. So alam niyo kasi, dapat ang millionaire yung church eh. Oo, sasabihin ko. Halimbawa, kuminsan nakikita ko sa isang lugar, ang eklesiya ay binubuo ng mga believer sa lugar na yan. Halimbawa, sa isang lugar na yan. Makakakita ka ng mga ilan na hindi man nila sinasabi, madadama mo, millionaire sila. Kasi ang bahay nila, milyon eh. Kung milyon ang bahay mo, millionaire ka. Oo, so nakikita ko, marami mga kapatid, millionaire sila. Oo. Pero yung church nila, hindi millionaire. Alam niyo kung ano? Madalas negative. Negative. So, ang sinasabi natin dito, millionaire yung heavenly account mo. Pag millionaire yung heavenly account mo, yung church ang millionaire. No, hindi tayo. Tayo ay sapat lang. Pero ang eklesiya natin mayaman. So ang pinaka-normal ngayon, mga kapatid, pinaka-normal dapat. Ang mga eklesiya ay may yaman. Meron silang yaman. So, walang kulang. Kaya niyang bayaran yung bill niya. Ano pa? Kaya niyang bumili ng panggasolina niya para makalakad, makapagbisita. Kaya niyang magtayo ng meeting hall, mag-repair ng mga sira ng meeting hall sa sakyan. Kaya niya. At kaya niya magsuporta ng mga full-timer na ma-assign sa kanya. Kaya niya. Ang yaman dapat niya. So, ang totoong mayaman dapat ay ang eklesiya. Millionaire ang church. Kaya lang, baliktad. Ang mga millionaire, yung mga believer, yung church ay poor. Ay, ibig sabihin, nabubuhay sa kabalisahan. Kung tayo ay hindi nabubuhay sa kabalisahan, ang pinapayaman natin yung church. Wala tayong takot. Sige, kukuha kami ng mga full-timers, susuportahan namin. Ganun. At tumutulong kami sa ibang lugar. Kaya namin. At bibilin pa namin kung anong kailangan ng church namin. Millionaire kasi yung church nyo. Congratulations. Kaso, walang maraming church na ganyan. Pero maraming church, ang mga millionaire ay yung mga member. Ay, amen. Ito. Amen. As we are fulfilling our duty, we should not do anything for the sake of our anxiety. Because we have a divine life that knows no anxiety, and we have an almighty and all-inclusive Heavenly Father who takes care of us in every way. Today's world is filled with anxiety, but the kingdom people should not be anxious about living. Amen. Amen. So yung anxiety, dapat wala sa church. So sinabi ko kanina, may mga church na madalas nagne-negative. Pero maski nagne-negative, dapat wala ring anxiety. Yung church dapat walang anxiety. Huwag tayong, bilang mga kapatid sa loob ng eklesiya, huwag tayong mabuhay sa kabalisahan. Church na nga, nababalisa pa. Kakahiya.
Oo. Amen. So, ang mga eklesiya, sa panahon ngayon, malalaki rin ang gastos. Kasi nandito tayo sa stage, yung Lord's Recovery, nandito sa stage na, doon palang bumubulusok pataas. Maraming mga panahon, nag-umpisa tayo sa mga konting tao. Ayan, so nakikita ko maraming mga lugar, may mga planong bumili ng lupa at magtayo ng meeting hall. Malalaking gastos yan. Huwag tayong mabuhay sa anxiety. Gawin natin yung mga project natin. Malakas ang loob natin. Kasi ang Panginoon ang sasagot sa ating mga pangangailangan. Bilisan natin. Huwag tayong patumpik-tumpik. Tandaan nyo, pag kailangan ng eklesiya nyo, ipag-pray nyo. Ipag-pray nyo. At ibibigay yan ng Panginoon. Huwag tayong matakot. Amen. We are not able to add 1 cubit to our stature by our anxiety. Concerning morality, we have the life and nature of our Father within us to enable us to fulfill the highest moral requirements. Concerning our living, we have the Heavenly Father Himself to take care of us. Although we must fulfill our duty, we should have no anxiety. Amen. So yung mga needs natin, yung pangangailangan natin na wala tayong kabalisahan. Ang tutugon dyan, yung buhay na natanggap natin, yung dibinong buhay at kalikasan. Sasagutin niya yan, yung pangangailangan na walang anxiety. Kailangan natin na mataas na uri ng moralidad sa eklesiya. Kailangan natin yan. Yung buhay na natanggap natin, dibinong buhay, dibinong kalikasan, sasagutin niya yung kahilingan ng mataas na uri ng moralidad. So, ibig sabihin, sa loob ng kaharian ngayon, na walang iba kundi ang eklesiya, lahat ng mga kahilingan na hinihiling sa atin at naisulat sa aklat ng Mateo, lahat ng mga yan sasagutin ng buhay na meron tayo ngayon. Kaya mataas ang ating requirements, malakas, mayaman, at makapangyarihan ang buhay na meron tayo. Yan ang sasagot. So, huwag tayong mag-alala. Amen. Like the children of Israel, who had enough to live on, and who gave certain portion away for various purposes, we also should have a harvest and be willing to give a certain amount away for various purposes. Eventually, all we give will be laid up in the heavenly bank, and all our riches will be there. Amen. So, ang magandang halimbawa ay yung mga Israelites. Yung mga Israelites. Kasi yung mga Israelites, nung panahon nila, binigyan sila ng Diyos ng bahagi. Binigyan sila ng Diyos ng bahagi. Yan ay ang matabang lupa ng Kanaan, na kung saan dyan sila nagpapagal. At mula dyan umaani sila. At mula sa mga inani nila, mayroong mga bahagi dyan na kanilang inaalay sa Panginoon para sa mga pangangailangan. Pangangailangan ng tabernakulo, pangangailangan ng mga saserdote na naglilingkod. At mula dyan din, nagkakaroon sila ng pagsasama-sama sa mga kapistahan. Yan ang kanilang mga gugulin para sa Diyos. Pero siyempre, meron naman mga bahagi na tinutugunan niya yung kanilang personal na pangangailangan. Pagkain nila, kabuhayan nila. So, ganun yung buhay ng mga Israelites ng araw. At isang magandang ehemplo siya para sa buhay natin ngayon. Ngayon, nabubuhay tayo sa isang modernong buhay. At dito sa buhay natin ngayon, ang daming pangangailangan, madaming gastos, hindi simple.
Itong panahon na meron tayong bills, tubig, kuryente, internet. Yung iba naman nangungupahan pa ng mga bahay. Nagbabayad sila buwan-buwan. Yung mga iba nagpapaaral pa rin hanggang ngayon. At nagbabayad din tayo ng mga taxes natin. So, ang dami natin ginagastusan. Pero lahat ng ito ay computed ng ating Diyos. Computed. Pero mahalaga, masikap pa din tayo. Gawin natin yung ating duty. Hindi tayo tamad. Gawin natin yung ating duty nang walang anxiety. Ibigay natin yung para sa Panginoon nang walang anxiety at lahat ng ito magagawa natin sa pamamagitan ng dibinong buhay na meron tayo ngayon. So, yan yung normal na buhay natin. Kung tutusin, hindi naman siya special na buhay. Normal na buhay din siya. Normal lang siya. Tamang buhay lang to. Amen. This also is related to our daily growth in life. Both sloppiness and anxiety will delay your growth in life. No one who is idle, who does not fulfill his duty, will ever grow in life. Everyone who grows in life is diligent and industrious. Of course, this diligence and industriousness will yield a reward, and some material riches will come to you. All these riches must be used not for your anxiety, but for your giving. Anxiety must go. Amen. Amen. So ngayon, bumaling tayo sa growth in life. Growth in life, pag-usapan natin. Ang paglago sa buhay ay kailangan ng mga believer. Kasi pag hindi ka lumalago sa buhay, wala kang maturity. At kung wala kang maturity, hindi ka overcomer. Sapagkat ang maturity in life ay isang requirements para tayo maging overcomer. Lalo na sa aspekto ng pagiging first fruit, unang bunga. So, kailangan mag-grow tayo. Mag-grow. At ang pag-grow natin, mga kapatid, nanggagaling din sa ating normal na buhay. Walang tamad na mag-grow sa buhay. Tamad eh. Halimbawa, natapos ka, graduate ka ng college, normal ka naman, ayaw mo magtrabaho, o di tamad ka. Hindi ka mag-grow. Mga taong sloppy, tamad, walang tiyaga sa buhay. Kaya yung maging yung sanlibutan ay maging yung society Pag nakakita siya ng mga tamad na tao, inaano niya, dinidespise. Parang, ano ba yan? Walang silbi. Wala kang silbi sa mundo. So, importante, magtrabaho tayo. Gawin natin yung ating duty. Kung estudyante ka, bulak-bul ka. Hindi ka nag-aaral. Laro ka ng laro. Saan ka pumupunta? Tamad ka. Nagpupuyat ka. Hindi ka mag-grow in life. Kaya yung ating pantaong tungkulin, dapat gawin natin yan. Pero kung gagawin mo yan, walang anxiety. Kaya ang hirap i-combine itong dalawa na to eh. Magtatrabaho ng walang anxiety, parang walang puwersa. Wala siyang puwersa. Kaya nga nakita ko yung mga iba nung sila ay single, tamad, hindi nagtatrabaho. Pero nung magkaasawa, nagkaanak, lumakas yung anxiety, sumipag. Ang sipag. Dahil naman sa sipag, wala nang time mag-meeting, hindi na nagpa-pursue. Ano rin, hindi din magandang buhay. Kaya ang hinihiling sa atin ay mga bagay na hindi kayang gawin ng ating pantaong buhay. Magtatrabaho, pagsisikap, matyaga, walang anxiety. Ito pa. Okay.
Kapag kumikita na ng pera, hindi mag-iipon sa lupa, kundi mag-iipon sa sangkalangitan. Diyan mag-iipon. Mahirap uli. At hindi uli kaya ng ating pangtaong buhay. Naku, ano ito? Hirap na hirap ako para makitain ko to. Tapos ilalagak ko lang sa sangkalangitan. So, mahirap. Bakit hindi mo kaya? Kasi nabubuhay ka sa pangtaong buhay. Kaya hindi ganun kadali maging tao sa kaharian kung ikaw ay nabubuhay sa pangtaong buhay. Oh, Panginoong Jesus, kailangan natin mag-ensayo ng ating espiritu. Pumasok tayo sa kasaklawan ng buhay at kalikasan nito. Yan, maging tama ka. Magiging pangkaharian ang iyong ugali, ang iyong pamumuhay, ang iyong gawi-gawi. Amen. Amen. So, any surplus that you have should not be used for the sake of your anxiety. Use it to build up savings in the heavenly bank. I assure you that if you do this, you will grow in life. The only kind of person who grows in life is one who is diligent, yet who does not use his surplus for his anxiety. You need to study diligently, make good grades, and acquire the highest degree. We labor and fulfill our duty, but we have no anxiety. This is the proper way to grow in the Father's life. Amen. So, growing. Growing kung walang anxiety. Amen. So, pinag-usapan dito yung surplus. Ito. Brother Danny, ano ba yung surplus natin? Surplus natin ganito. Okay. Kumita ka. Okay. Pagkatapos, tinabi mo yung para sa Panginoon. Kasi tayo mayroong pagtuturo ng ministeryo. Sabi, yung sakita natin, magtabi tayo ng 10%, ibigay natin dun sa church kung saan tayo nagsaserve. Tapos mag-set aside tayo ng 5%, i-offer natin para sa mga full-timer. So, 15%. 10%. At pagkatapos naman, doon sa natira, okay, tabi natin yung kailangan naman natin sa sarili natin, panggastos natin. Kasi gagastos din tayo. Tabi mo na lahat, pang bayad ng bill, ang tuition ng mga anak mo, budget sa pagkain. So, naitabi mo na lahat yan. So, wala na. Ibig sabihin, ang natira dyan ay surplus. Yun na yung surplus mo. At ito surplus natin, mga kapatid. Pag tinignan mo siya, pwede mo siyang gamitin para sa mga makalangit na account. Para sa makalangit na account. Yun yung sinasabi nating surplus. Amen. Yung proper growth in life na sinasabi sa atin, ginagawa mo yung iyong duty. Mag-grow in life ka. Kung estudyante ka, nag-aaral ka, diligent ka, okay, pero wala kang anxiety. Ibig sabihin, sinasagawa mo siya sa pamamagitan ng dibinong buhay na nasa iyo. Yung isa naman, okay, naghahanap buhay ka, diligent ka, nagsisikap ka, ginagawa mo ang trabaho mo, hindi ka tamad, pero wala kang anxiety, mag-grow ka. So yung pangatlo naman, nagbibigay ka. Hindi lang duty, kundi maging yung surplus mo, ginagamit mo rin. Ginagamit mo rin upang makatulong sa gawain ng Panginoon. Wala ka ring anxiety. So yan yung sinasabi sa atin dito. So yung surplus natin, wag nating itago, kundi isama natin
no, upang makagawa tayo ng yaman para sa Panginoon sa isang kalangitan. Okay, so tuloy ko na siya. The kingdom people have the divine life of their heavenly Father as their strength to keep the new law of the kingdom. They also have their heavenly Father as the one who cares for their material need, so that they do not need to be anxious about it. Their heavenly Father is the source of their strength and supply, hence they need not to be weak or wanting in anything. Okay, so dito binanggit yung ating puhunan. Puhunan. Okay. So sinasabi dito, ang ating puhunan ay ang dibinong buhay, no, na nanggaling sa ating Ama bilang lakas natin. So tandaan ninyo, ang lakas natin ay yung divine life na binigay sa atin. May puwersa siya, may kapangyarihan siya na hindi kayang gawin ng ating natural na buhay. No? At ito ay malakas upang isagawa niya ang bagong batas ng kaharian. Yun, bagong batas ng kaharian. Amen. Tapos, itong ating Ama, ito namang ating Ama, na nagmamahal sa atin, nagpapahalaga sa atin, siya naman ang magtutustos ng ating mga pangangailangan. Ibibigay niya sa atin yung ating mga kailangan. Upang sa ganon, hindi tayo mabuhay sa kabalisahan. Hindi mangyari yun. Hindi mangyayari yun. Aalagaan ka ng Diyos dahil umaasa ka sa Kanya. Hindi ka pababayaan ng Panginoon. Hindi mangyayari yung, Panginoon, wala na talaga ako makain. Ito, kahapon hindi ako kumain o kaninang umaga. Hindi mangyayari yan. Hindi mangyayari yan. Ang Ama ang magdadala sa iyo niyan. Hindi ko alam paano niya dadalhin yan o sa ang pamamaraan niyan. Pero idadalhin niya yan sa iyo. Kaya may buhay tayo, meron din tayo tustos ng direkta mula sa Diyos upang hindi tayo mabuhay, no, sa kabalisahan. Okay, so ang ating Ama ang pinanggagalingan ng ating lakas at tustos. No, at huwag tayo mabuhay sa kahinaan o sa pangamba. Dapat wala tayong ganyang buhay. Sapagkat kung ganyan ang buhay mo, hindi ka rin lalago. Pero kung ang buhay natin, laging nananampalataya, nabubuhay sa pananampalataya, hindi tayo nababother. Mabilis din ang ating paglago sa buhay. The kingdom people should never live in tomorrow, but always in today. The word evil in verse 34 denotes trouble and affliction. This indicates that the king of the kingdom has made it clear to the kingdom people that their days on earth for the kingdom will be the days of trouble and affliction, not of ease and comfort. So ito, kahuli-hulihan, kailangan maintindihan natin na hindi rin tayo pinaghanda ng Diyos ng isang buhay na walang problema, parang buhay na napakasarap. Ito, ang sarap-sarap ng buhay. Hindi. Meron din tayo tinatawag na trouble. Oo, trouble. Iba naman yung trouble, iba naman yung kapighatian. Ibig sabihin, marami rin mga mahihirap na bagay na pwedeng pagdaanan natin dito sa buhay na ito. Pero, huwag nating gamitin yung mga bagay na yan upang tayo ay maging isang tao na may kabalisahan. Ang ibig niya sabihin, yung mga araw, evil yan eh. The days are evil. Masama ang mga araw. Sapagkat sa mga araw, gumagawa ang masamang isa dyan. Kaya masama ang araw. No, gumagawa siya, binibigyan tayo ng mga problema, no, binibigyan tayo ng mga mahihirap na sitwasyon. No, subalit sa kabila niyan, aalagaan ka ng Diyos. Kaya wag nawa yung mga bagay na yan, dalhin ka sa kabalisahan. Labanan natin yan. Amen.
Salamat, Panginoon. Marami mga bagay na pinaintindi mo sa amin na bagamat kami patuloy na nagpapagal, nagtatrabaho, at nagsisikap, subalit hindi mo pinapayagan na magkaroon kami ng mga kabalisahan. Nawa mabuhay kami sa puwersa at lakas ng buhay na dibino na binigay mo sa amin, na kung saan walang kabalisahan. At makita rin namin na ikaw ang aming makalangit na Ama na siyang tutugon sa aming mga pangangailangan. Kami mabuhay sa pananampalataya at maging sa gitna ng mga problema, mga salimuot ng buhay, matuto pa rin kami magtiwala sa iyo at umasa sa iyo at hindi kami masadlak sa mga kabalisahan at mga kaguluhan. Salamat, Panginoon. Amen.